God is good all the time. Palakpakan natin ang Diyos sapagkat tayo ay iniligtas niya sa mga pagbaha, pero yung ibang lugar ay talagang nasalanta ng baha. Kaya po may second collection tayo. Inuutusan tayo ng obispo na humingi ng second collection para doon sa nasalanta ng bagyo. Mga minamahal na kapatid, ang pagbasa ay tungkol sa isang bulag. Alam ninyo, nung panahon ni Kristo ay maraming bulag. Marami. Dalawang klase ang bulag. Pero doon sa kanila, yung physical blindness, marami yon. Meron namang bulag sa ating pananaw lamang, sa ating puso, hindi natin makita ang mabuti, ang maganda. Kaya sinasabing tayo ay bulag. Pero nung panahon ni Kristo, marami talaga ang bulag. Bakit? Kasi, alam niyo po ba, wala pa kasing antibiotic noon. At wala pang maraming masyadong doktor o nadidiskubring gamot. Siguro yung mga gamot lang nila ay karaniwan ay mga herbal medicine. Wala pa sigurong antibiotic. Kaya kapag nung panahon na yon ay kinuskus mo yung mata mo, dahil nung panahon na yon, sa kanila hanggang ngayon, ay maraming buhangin. Kapag ang hangin ay dinala ang buhangin pataas, iyan ay pupunta sa mata, kukusutin ng tao, maaaring magkaroon ng katarata dahil nagagasgas ang mga mata natin, o kaya naman ay magkakaroon ng infection. Alam naman natin ang lupa ay marapakaraming bakterya. Diyan dumudumi ang mga hayop, diyan tayo dumudura sa lupa. Minsan diyan pa natin ginagawa ang hindi pa natin dapat gawin. Hindi po ba? Hindi natin dapat gawin, ginagawa natin sa lupa at nagiging lupa, pero nagkakaroon ng bakterya. Kaya paglipad ng buhangin kasama ang bakterya, kukusutin yan at maraming nabubulag. Kaya maraming mga tao noon hindi naman bulag, pero sila ay nabulag. Alam ninyo, itong si Bartimeo ay talagang siguro hindi siya dating bulag. Kaya alam niya ang ibig sabihin ng nakakakita. Pero mayroong kakaiba kay Bartimeo, hindi lamang bulag yung kanyang mata, kundi mayroong isang nakakakita sa kanya, ang kanyang puso. Hindi po ba? Kaya nga si Jesus ay nung nagdaraan, maraming mga tao noon sumusunod sa kanya, pero merong sumisigaw, Jesus lang, anak ni Maria. Siguro ito'y tagapagpagaling o wonder maker. Pero itong si Bartimeo, ang sigaw niya, Jesus, anak ni David. Ibig sabihin noon, sa kasaysayan nila, inihintay nila ang anak ni David. Ibig sabihin, ang Mesiyas, manggagaling sa angkan ni David. Ang Mesiyas na siyang tagapagligtas. Yun ay nakita ni Bartimeo sa kanyang puso, kahit na siya ay bulag. Nakita yun ni Bartimeo. No? Merong kakaiba dito. Ang dami-daming mga tao na
sumisigaw, pagalingin lang sila, itong kay Bartimeo, ikakaiba. No, mayroong malaking pagtitiwala kay Jesus, sapagkat itong Jesus na ito ang siyang hinihintay nila. Hindi lang tagapagpagaling o wonder maker, kundi isang Panginoon, isang Diyos, anak ng Diyos. Mapapansin ninyo, itong si San Lucas, mga minamahal na kapatid, merong gusto siyang idiin dito. Maaring si Bartimeo, pwedeng nagmamaang-maangan siya. Di ba? Pwedeng katulad siya ng ibang mga tao. Di ba? Mga taong susunod-sunod lang kay Jesus. Mga taong gustong hawakan si Jesus, nagbabakasakali, gustong subukan. Ano bang mawawala kung susubukan ko na sumigaw? Ano bang mawawala na susubukan kong humingi ng tulong dyan kay Jesus? Maaring ganun ang gustong sabihin ng nagsulat na si San Lucas, no? Para bigyan niya ng diin itong katauhan ni Bartimeo. Pero hindi ganon. Pinapansin sa atin ni San Lucas na hindi ganon si Bartimeo, kasi sigaw siya ng sigaw, naggagalad-iti siya. Talagang inabangan niya si Jesus, kahit sinasabihan siya ng mga tao, tumigil ka dyan. Ang aming guro ay nagdaraan. Napakadaming tao, nakakahiya. Huwag kang sigaw ng sigaw. Hindi ka papansinin yan, sapagkat ikaw ay isa lamang sa mga yagit na tao. Isa ka lamang sa maraming bulag na nagkalat. Siguro ang papansinin yan ay yung mga mayayaman. Ang papansinin yan ay yung talagang makakatulong sa kanya. Pero siya sumigaw ng sumigaw. So ibig sabihin, tunay ang hinihingi ni Bartimeo. Diba? Sigaw siya ng sigaw. O pangalawa, gustong ipagdiinan dito ni San Lucas na totoo si Bartimeo. Alam nyo ba, ang mga bulag nung panahon na iyon ay maganda ang kanilang buhay, kasi hindi na sila nagtatrabaho. Diba? Naalala ko nung ako ay nandiyan dyan sa Divine Mercy sa Marilao. Ang daming mga pulubi doon. Awang-awa na ako sa mga anak, kasi yung tatay pulubi, yung nanay pulubi, yung mga anak pulubi pa rin. Sabi ko sa nanay, punta ka na lang sa akin, maglaba ka na lang. Ayoko nakikita kang binibigyan kita ng pera. Ayoko nakikita ka ng iyong mga anak na binibigyan kita ng pera dahil lamang sa awa ko sa iyo o sa nabuwisit na ibang mga tao, kakakalabit mo. Nawawala ang dignidad mo bilang isang ina ng mga anak mo, bilang ang dignidad mo bilang babae, bilang tao. Sabi ng ayoko po, dito na kami nabuhay, nasanay na po kami kapapalimos. Ay sa kanila, alam niyo po ba, ang gawaing pinakamataas, isa sa pinakamataas noong araw ay maglimos sa mga pulubi, maglimos sa mga taong bulag, may kapansanan.
Yung almsgiving, di ba lagi ang sinasabi sa Biblia, magbigay kayo sa mga kawawa, sa mga pulubi, sa mga walang makakain. Kaya mataas na gawain ng mga Israelita ay magbigay sa mga pulubi, lalong-lalo na sa mga bulag. O, biruin nyo yan, di sa makatuwid, maganda ang buhay nitong si Bartimeo. Pero nasubukan siya, hindi po ba? Nasubukan at sinusong sabihin ni San Lucas, hindi ganon ang layunin ni Bartimeo. Sumigaw siya ng sumigaw, no? Anak ni David, Jesus, pagalingin mo ako. So, ibig sabihin nun, talagang gusto niya talaga na gumaling. Yun po yung makikita natin dito sa pagbasa. At yun nga ay sabi ng Panginoon, napansin siya, talagang kasi pwede namang ng Panginoon pagalingin siya kaagad Diba? Ang Panginoon ay Diyos. Gumaling ka nga para tumigil ka na dyan kasisigaw. Pwede naman ganun. Pero ang Panginoon, merong gustong linawin, katulad ng sinasabi ng sumulat, na gusto mo ba talagang gumaling? Yan ang tanong ni Jesus. Isinulat ni San Lucas. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang umalis sa sitwasyon mong iyan? Iyan ang gustong sabihin. Gusto mong gumaling at yung vision mo ay magkatotoo. Yung pangarap mo ay magkatotoo. Alam nyo mga kapatid, meron tayong mga bagay na hirati sa Tagalog, alam niyo ba yung salitang Tagalog, hirati? Hirati. Parang nandiyan yan sa ibig sabihin niya parang lagi ka na lang nakaratay diyan, okay? Nahirati ka, nasanay ka, 'di ba? Merong mga bagay na nakasanayan na natin. Alam mo, nang nandoon ako sa ibang bansa, alam mo, hindi ako makapaniwala na lumalakad ako sa mga tuyong kalsada, malilinis at walang dumi ng aso. Lumalakad ako sa mga maluluwag na kalsada, tahimik, walang karaoke. Okay? Na lumalabas ng tunog hanggang doon sa mga kapitbahay nakakarating ang karaoke, di ba? Lumalakad ako sa mga kalsada na walang mga halaman na nakahambalang sa kalsada. Lumalakad ako sa kalsada na walang mga kulungan ng aso sa labas. Pero dito sa buong Pilipinas, yung iba bumili pa ng mga subdivision, nag-invest ng milyon-milyon. Pagkatapos, ang kanilang susuungan, napakaganda sana ng subdivision. Abay, hindi marunong mamuhay yung iba sa subdivision. Dala ang manok. Ando doon, nakasuga sa kalsada ng subdivision. Di ba? Ang sampayan, nandoon sa harapan. Meron pa ako nakita ang isang subdivision. Naku po, dahil maliit ang kalsada, yung sampayan ay paganyan-ganyan. Ayaw nila yon. Pero nahirati na sila doon. Ganyang kapitbahay ko gagawin ko na rin. Magsasampayan na rin ako. Di ba? Nandiyan yung kapitbahay ko ginawang kulungan ng manok yung pathway. Nilagay ang aso. Ganyan na rin ako. Nandiyan yung kapitbahay ko, nagpapadumi ng aso. Ayan, miski dyan sa amin, dumi ng aso. Kahit lagay mo dyan, bawal padumihin ang aso. Multa.
Yung mga tao, sanay na dyan, okay na yan. Basta hindi lang sa harapan namin, kahit sa kalsada, pwede na. Tingnan nyo, nahirati. Nahirati na tayo. Boto tayo ng boto ng mga senador na nakukulong sa pagnanakaw. Pinalalaya, tapos, ay, boboto mo uli. Boto tayo ng boto ng mga artista na pinaglausan. Wala namang alam sa Senado. Okay. Boto tayo ng boto. Ngayon, boboto pa rin tayo. Ganon pa rin. Diba? Nahirati na. Ang tawag doon, nabulag na. Nabulag na. Diba? O ikaw, nabulag ka na sa asawa mo? Hayaan mo siya, kaliwa ng kaliwa. Hayaan mo na lang siya. Basta ibibigay niya sa akin yung sweldo niya. Okay? Akin ang sweldo niya. Lumayas siya. Gumawa siya ng gumawa. Gusto niya sa labas ng kalokohan niya. Diba? Nabulag na. Miski nga sa bahay, ewan ko kung tatamaan kayo, bato-bato sa langit, tamaan sa pool. No. Miski sa bahay, dumi-dumi ng bahay natin. Dati, meron ako mga kilalang, ang linis-linis nila sa bahay. Miski yung pamangkin ko, linis-linis dati sa bahay. Pero nung nakapag-asawa siya, ng medyo hindi malinis, sa bahay, nakita mo, natanggap niya na ang gulo-gulo ng kanilang bahay. Diba? Kaya yung mga anak, nasa labas. Kasi, hindi maayos ang bahay. Yun, nahirati na tayo. Yun po yung isang pagkabulag na mahirap nating matanggal. Dati nakakakita tayo. Dati ang puso natin ay alam kung ano ang maganda, mabuti, pero hindi na natin pinagsisikapan. Kasi ang tawag diyan sa Italian, stufato. Nagsawa na ako. Napagod na ako. Paulit-ulit. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gawin nila yung gagawin nila. Diba? Sabi nga ni Father Fidel kaninang umaga, narinig ko yung sermon niya, nakalagay dun sa mga toilet, out of order. Out of order. Ang tagal-tagal na pumunta pa rin doon siya sa mga toilet na yon, out of order pa rin. Sabi niya, 4 na taon na yun nakalagay out of order. Nasanay na tayo sa out of order. Ngayon, ito yung gustong sabihin sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, ano bang pinagkakabulagan natin? Dapat alam mo yon. Alam mo yon. Yung pinagkakabulagan. Tanungin mo yung sarili mo, Panginoon, ano po yung gusto mong baguhin ko sa aking buhay? Panginoon, ayokong mahirati sa laging pag-inom ng alak. Ayokong mahirati sa palaging pag-aaway namin mag-asawa. Ayokong mahirati ng mga anak ko'y nakikita na kami hindi nagkakaintindihan. Ayokong mahirati sa ganito. Ayokong maratay.
Kaya nga ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang makakita? Sige, kung gusto mong makakita, ibibigay ko yan sa'yo. Pero, gawin mo yung magagawa mo para makita mo ng maganda. Ano ang isasakripisyo mo para maging maayos ang buhay nyo? Ano ang isasakripisyo mo, anak, para maging maayos ang buhay ng inyong pamilya? Hindi yung cellphone ka lang dyan ng cellphone. Umaabot ka ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Anong isasakripisyo mo? Anong isasakripisyo mo, tatay? Para mabago ang buhay at makita mo ang iyong pinapangarap na pamilya, mabuting komunidad, mabuting bansa. Anong isasakripisyo mo? Kahit bigyan tayo ng maraming leader dito sa Pilipinas, leader ng barangay, kung tayo ay bulag, di po ba, yun lang sa dumi ng aso. Kung marami sa atin ay nagpapadumi ng aso, ano kayo dyan? Babantayan kayo ng barangay. Hindi po ba? Tapos sisisi natin minsan sa barangay o sisi natin sa Diyos. Matulad nga yung isang subdivision, naalala ko yung isang subdivision, dati ang kapitan doon ay ang leader ng subdivision, president ng subdivision, ay talagang mahigpit siya. Si Kapitana Lourdes Anadres. Siya yung napakagandang subdivision. Walang nagtitinda sa loob ng subdivision. Kasi kapag may nagtitinda, mayroong magtatambayan. Ang ganda ng mga policy nila. Kapag bago ang mga tao, doon kailangan i-census. Ang ganda ng subdivision. Bawal ang nagkalat na mga aso, bawal ang nagkalat na mga halaman. Ngayon, yun ang pinakamagandang subdivision. Napakagandang subdivision. Ang lahat ng tao ay nagsakripisyo. Hindi pwedeng ang leader lang ang magsasakripisyo. Hindi pwedeng ang tatay lang. Hindi pwedeng ang nanay lang. Lahat tayo ay dapat magsakripisyo upang marating natin ang gusto ng Panginoon para sa ating pamilya, para sa ating buhay. Yun po yun. Minsan paghuhugas lang ng pinggan, pinag-aawayan pa. Diba? Pagluluto, pinag-aawayan sa pamilya. Bulag na tayong lahat. Minsan nga, yung mga bata pag nakikikain dito sinasabi ko, hugas kayo ng pinggan. Meron mga bata talaga, kitang-kita mo na iwanan yung pinggan. Pag sinabi kong, yung pagkain, hati-hati lang, marami tayo. Mga bata kasi nakikikain dito sa hati-hati, tig-isang manok lang. Makikita mo, 3 manok ang kinuha. Okay? Ninaubusan na yung iba. Minsan bulag talaga tayo. Minsan turuan mo. Pero natutuwa ako, merong mga bata na pag kumain siya, naguhugas ng pinggan. Merong mga bata na pag kumain, isa lang talagang kukunin niya para sa kanyang, para doon sa mga iba. Yung iba naman talaga, sabi ko, bakit may ganong mga bata? Pare-pareho silang kabataan. Siguro depende sa pamilya kung paano pinalaki sila. Diba? So kaya nga ang tanong natin tanong ko lang, anong isasakripisyo mo?
para mangyari ang gusto ng Panginoon sa iyong pamilya. Sana isakripisyo mo yung barkada mo, alisin mo na yung barkada mo, isakripisyo mo yung mga bisyo mo, isakripisyo mo yung pagiging mainitin ng ulo mo, di ba? Yung kawalan ng katapatan, isakripisyo natin yan. Kundi mananatili tayong bulag at hindi na natin makikita kung ano ang gusto ng Diyos sa atin, sa isa't isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, hilingin natin sa Panginoon na naway tulungan tayo at imulat ang ating mga mata. Ibigay niya sa atin nawa ang kagalingan ng relasyon sa pamilya, kagalingan para sa makita ang pagmamahalan at mga pagpapatawad, makita ang mga bagay na umahadlang sa kalooban ng Diyos. Yan ang hingin natin at hiningin natin sa Diyos ang Kanyang magagawa para sa atin. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang mga kamay natin bilang pagsuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, tulungan mo po kami sa nakakatakot na nangyayari sa aming pamilya. Nahihirati na po kami sa pag-aaway-away. Nahihirati na po kami sa pagsusumbatan. Nahihirati na po kami sa paglaban-laban, galit, inggit, ang nandito na sa aming mga puso. Panginoon naming Diyos, huwag po sana kaming magpatuloy sa ganito. Gawin po nawa namin ang kalooban mo. Ang kalooban mo na magsakripisyo kami para sa kabutihan ng aming pamilya, sa kabutihan ng aming komunidad at ng aming bansa. Huwag po naming pairalin ang wala na akong pakialam na ugali. Kayo na lang dyan, magtiis kayo. Wala na akong pakialam. Maawa ka sa amin, Panginoon. Tanggalin mo ang aming pagkabulag at tulungan mo kaming umibig,
magmahal muli, papanibaguhin muli ang sigla ng aming pagmamahalan sa pamilya at sa komunidad. Ipinagdarasal namin ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Baka dahil sa aming pangangailangan, kami ay nabulag na rin na wala na kaming magagawa. O kaya naman dahil kami meron, hindi na namin nakikita ang mga taong nangangailangan, nabulag na rin kami sapagkat kami ay meron. Panginoon naming Diyos, inilalapit din namin sa iyo ang mga naging biktima ng bagyo. Salamat po, kami ay hindi dumanas ng pagkasalanta ng kabuhayan at ng buhay. Hindi na perwisyo masyado. Salamat po. Pero itinataas namin po sa iyo ang mga kapatid namin nasa probinsya. Alam namin mayroong mga nasa probinsya ang mahal sa buhay. Kaawa-awa ang kanilang dinanas. Hawakan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na mga namatayan. Gayun din ang aming karamdaman. Maraming may sakit ngayon. Ngayon kami magpapahid ng langis. Tulungan mo po ang mga may karamdaman. Yung mga hindi nakarating dito, ang aming panalangin, Panginoon, nawa ay iyong dinggin para sa kanila. Salamat po, Panginoon. Alam namin sa isang iglap, pwede mo kaming pagalingin katulad ng ginawa mo kay Bartimeo. Pero ang tanong ay, gusto mo bang gumaling? Panginoon, gusto namin. Gusto namin. Lalong-lalo na sa pagkabulag. Lalong-lalo na sa mga karamdaman. Pagalingin mo po kami, Panginoon. Salamat po. Dinidinig mo kami. Salamat po. Aleluya, aleluya. Babalik sa ating tahanan, babalik muli sa ating buhay. Maikli ang ating buhay, kukunin tayo ng Panginoon, kaya pagigihin na natin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa magagandang nangyayari sa aming buhay. Salamat po. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Ang lahat ng aming hiniling ngayong umagang ito ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na nagpapagaling at nagbibigay ng kaligtasan sa amin. Amen. Purihin natin ang Panginoon.